Batanes. And nag-take kami talaga ng risk kasi October minsan maraming dumadating na bagyo sa Pilipinas. And isa lang yung airline sa ngayon na pumupunta sa Batanes, which is Philippine Airlines. Ayun, so hello Batanes! So finally nakapag-land kami. Minsan kasi pag sobrang lakas daw ng hangin, hindi sila pwedeng mag-landing kasi pag pinilit nila pwedeng dumiretso siya dun sa bundok kasi sobrang liit lang ng runway. So pag sobrang lakas ng hangin, possible kasi na ma-push papunta dun sa bundok talaga. So minsan hindi kinakaya talaga. Yun, and we book pala yung Fundacion Pasita sa Batanes. Isa siya sa pinaka medyo mahal na hotel sa Batanes, pero worth it naman siya. Ayun. Baka ba to? Coffee with a view. Nice. Ayun, since early morning yung flight, so pagdating namin sa hotel, pinapili kami whether gusto namin pumunta muna sa room or have our breakfast. So ayun, syempre, pinili namin breakfast muna. And after that, punta na tayo sa room. Yes, excited na ako makita yung room namin, syempre. Ganda! Ano yan? Pacific Ocean. Pacific Ocean! Wow! Grabe, ganda. Ang laki din ng room, no? Eight-powered room. Siya yung pinakamahal, na. Kasi ito daw yung best view, sabi nila sa akin, na parang ito yung recommend nilang comment kasi yung room mo parang facing Pacific Ocean sa lahat. Tapos dito tayo sa balcony. Ay, may pati na naman yung pati. Oops! Wow! Grabe, ang ganda! And yes, after that, for the rest of the day, nagstay lang kami sa Fundacion Pasita. In-enjoy yung sea breeze, yung scenery, yung view, and nagpahinga kasi medyo wala kaming tulog. Early morning flight kasi siya.
And by the way, they have complimentary tea time. You have to try it. It's so good. And that's it. Then we ended our first day in Batanes with a dinner date. Good morning. Hello, good morning. Sunrise na sa harap ng room mo. Oh my God. Wow. Breathtaking talaga, my goodness. Breakfast. So dumating dito yung mga Japanese noong December 8, 1941. So pagdating nila dito, ang una nilang ginawa is pinasabugan yung airport para hindi makapunta yung mga kalaban nila dito. Dahil pumunta sila sa may bayan tapos pinahukay ito actually sa mga ibatan. So forced labor yung nangyari. Tapos makikita mo pa dito yung mga markings na yung mga tools na ginamit nila sa panghukay, yung mga pick na Tapos nung after na gawin to ng mga ibatan, yung pinambayad ng mga Japanese is actually yung familiar ba kayo sa Mickey Mouse money or yung fake money. Actually fake yung pinambayad niya sa kanila. So itong tunnel na to is hindi siya talaga tinirhan ng mga Japanese. Parang pinaka-base lang nila pag may mga kalaban. Kita natin mamaya dun sa habang papasok tayo yung kung saan nakapwesto yung mga kanyon, mga ganyan. Meron pa din sa loob. Ako pero wala na yung kanyon. Okay. So itong tunnel na to is may biglang pababa pala. So tumulog sila. Try May mo, gusto mo po. baba ka? May mga pumupunta pa pero yung pag hindi Hindi rin tingnan mo pag walang flashlight. Tapos may pangikita ba? Takot ko sa ba? Kasi ito na yung isang room. So dito nakapwesto yung mga kanyon. Mapapansin mo may part na walang simento. So dyan nakapwesto yung parang sila ng paanan. Kanyon. Tapos dito siya nakaharap. Then kaya din may parang extra pa dito. Yung paniti. Yun, so after namin ma-explore yung tunnel, bali lumabas kami sa taas. And yung view sa taas, kita yung Basco Airport. So makikita niyo kung gaano kaikli yung runway nila. Mapapalakot na lang. May mga instances na